167 na ating mga sambok. In my
our eyes upon Jesus. Number 77 of the song.
His glory and praise. Reach out and touch the Lord. Reach out and touch the Lord as He passes by. His eye is not too easy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your it's too soon. Reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out and touch the Lord. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find it's not too easy to hear your heart cry. He's passing by this moment. Your nature to reach out and touch the Lord as He goes by. Ito ang mga kapatid ko siya na langit sa gabi nito, Brother Albert. Tayo ito sa Panginoon sa gabi nito. Ang ginawa ng Panginoon sa Panginoon Jesus Cristo. Yes. Dahil Panginoon ang gabi ito. Marito ang panalangin kami Panginoon sa gabi ito. Tanging ikaw lamang Panginoon ang Panginoon. Baon lahat Panginoon, kami ipapasalamat sa pag-iingat mo sa amin. Nagkakot Panginoon sa kagkasan. Lalo Panginoon sa buhay na yung patuloy na pinagkakalap sa bawat isa Panginoon. Aming binabalisya yung pasalamat. Higit sa lahat ay na kami pinili natin ang dalawa sa lahat. Lord, pinili namin Panginoon sa mga ito na ikaw Panginoon ang patuloy na musigawa sa mga sigla sa pagpumuna ikaw Panginoon. Gamitin mo siya Panginoon ang tuloy ang buhay. Lord, mga talis Panginoon, ikaw Panginoon patuloy na gabay sa kanila Panginoon sa pag-awitan ay pagpalain Panginoon. Lord, sinabi ko lang ito sa usapan na yung salita ko sa Panginoon. Patuloy Panginoon na para sa yung gagamitin ng mga Panginoon. Yung salita ay patuloy na tawis sa bawat tabi at patuloy na ikaw mo yung Panginoon ng bawat sa lahat ng patuloy pa salamat na yung pinapalis ng Panginoon ng Jesus Christ. Maraming Diyos. Because you Brother Albert at maraming maupukan sa matarang bawat isa sa mapagpalang gabi po sa bawat isa muli at narito tayo sa tahanan natin Panginoon. It's good to be back in the house of the Lord. Amen. Pero ngayon ay para tigulit muli sa Kanya na nagkatipon tayo dito prayer meeting upang kausapin muli ang ating Panginoon. Idulog ang ating mga panalangin sa ating Diyos dahil alam natin na walang kayang tumugon na ating pangailan kundi Diyos lamang. Amen. At kung
prayer request po kayo, pakipasa na lang po sa unahan para mamaya ay babasahin na lang po natin kapatid. Maging sa mga may testimony ay bibigyan po kayo mamaya ng oras. Malaya po yung mga kapagtas na kumain mamaya. At bago tayo dumako sa mga bagay na yan, tayo po awit na isang kasi ang awitin. Just a closer walk. Song number 124 natin mga songbook. Amen. I'm weak, but no one's wrong. Jesus keeps me from a wrong. I'll be satisfied as more. Amen. Jesus is my way. Jesus is my way. They walk close to me. They walk close to me. Let me be your Lord. Good is the word of Father Sam. Doesn't closer walk with me. Oh, tayo po yung dalawang nasa testimony or regarding awitin. Kung meron man po. Nice. Very good. Nais ko din pong samantalahin muli ang pagkakataon na magbalik ng papulit para salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat at sa katugunan ng mga panalangin. Kaya sa Diyos po namin pinabalik ang papulit para salamat. I don't
tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. It's getting brighter as the golden stars light bright. Every bird is getting lighter. Every cloud is silver light. Where the sun is always shining, where the tears will dim the eye of the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be true, the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Sa Diyos po ang lahat ng papuri para sa lahat. God bless you, Brother David and Sister Mercy. Sa napakagandang song po ng weekend na yan. I know who holds tomorrow. Amen. Sa napakagandang weekend. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa mga weekend na yan. May nice po bang maglalay po ng weekend or testimony?
Brother Neo. Nais ko pong ibalik ang pasasalamat sa Diyos sa managkan na araw sa patuloy na protection. Sinubukan ko na nagpa-medical kanina sa FPS at ang babay talaga ay hindi ako tinatantanan sa 12. So talagang mataas. Kaya pala medyo ang daliri ko ay napapantin. So, I believe na God permit para lalakasan ang palatay. Tapos kung awitan, chorus lang po. Pastor. Isama niyo po ako sa prayer mamaya. Lahat ng aking nalakad na training sa Marina ay nawa ang Diyos ang magbigay ng go signal para maayos ang lahat ng aking mga nilalakad. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm a storm, make the sun shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm a storm, make the sun shine again. I know the master of the wind. Sa Diyos ko po, pinabalik ko po Brother Neo. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. Amen. Ngayon yung Diyos na sinasamba natin. Amen. The God who created all things. Amen. At salamat sa ating Panginoon sa mga awitin na yan. Meron po bang nice? At kung wala naman po, tayo po ay darako na sa sinumbagi natin. Gawain na pwedeng nasalita natin Panginoon na nandiyan ko pumuling bawat sana tayo po tumayo. Bibigyan ko kayo ng konting minuto para mag-mamit ng palikuran. Amen. Bago ko tuwagin ang ating mga ngaral sa gabing ito, we can sabi, only believe all things are possible.
believe. Lord, we believe you are the answer to all our questions, to our prayers, that all things are possible, that all things are possible. Lord, I believe. Touching Jesus, touching Jesus. All that really matters. And then your life will never be the same. But there is only one way to touch Him. There's only one way to touch Him. Just believe. Oh, just believe when you call on His name. Habang katulad ako, wala sa lubid ko, wala sa lubid ko. Oh, hallelujah. We magnify your name, Lord Jesus. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa gabing ito, O God. So yung makapangyarihan kami patuloy na nagpupuri at magpapasalamat sa iyong biyaya sa atin. Lord, wala kaming pag-asa, wala kaming ibang sinasampalatayanan maliban sa iyo, Lord Jesus. Lord, nawa sa gabing ito ay muli mong pagpalain ang bawat isa sa amin at nawa ang iyong banal na salita siya mahulog sa aming mga puso at magkaroon ito ng bunga sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Lord, ang aming mga dalangin nawa ay makaabot at makarating sa iyong ng awat naman. Alam namin, O Lord God, kung ano man ang aming hingin sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan ni Jesus Cristo, ikaw ay siyang tutulong sa amin. Lord, ang aming pananampalataya sa gabi ito ay lalo na awang tumibay at lalo na awang lumago sa pamamagitan ng iyong mga pangako at sa pamamagitan ng iyong banal na salita. So kami nagbabalik ng kataas-taasang pagsamba at papuri. In your sweetest name, Jesus Christ, we pray. Amen. Bago tayo mga kapatid, tayo magbubukas sa ating mga Bibles. Lagi na rin natin mabasa sa Book of Isaiah, chapter 6. Verse 1. Tingnan yung nasuntukan ng mga kapatid. Isaiah chapter 6, verse 1. Hanggang verse 2. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from of the altar, and he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched my lips,
and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. Yan ang salita ng Diyos sa gabing ito. Tao ang Diyos ang siyang magpala na kanyang banal na salita, ang bawat isa. Nagpapasalamat muli sa ating mahal na Panginoon sa kagalingan muli na pinagkaloob. Dahil nung Sunday ay hinalam mo na naman yung sumakit naman ng mga kapatid. Dahil the time na napapainom ng malamig, yun yung nararamdaman ko. Lalo pag sobrang lamig siguro, napapasukan tayo ng lamig. Kaya, ganun ang nangyari. Pero ang Diyos ay patuloy na bibigyan ng kalakasan at kagalingan. Sa gabi ito mga kapatid, ay hindi na magtatagal sa ating pag-usapan. What the church needs to grow. Ano ang kailangan ng iglesia upang lumago o ano ang kailangan ng iglesia kung paano siya lumago. Yun ang pag-usapan natin mga kapatid. Ayan ang ating title sa gabi ito. At nawang Diyos ang siyang nagpala nito sa bawat isa. At wala tayong sinasampalatayan ng mga kapatid, kundi ng ating Panginoon. Dahil yun lamang ating pag-asa. So, kahit na ano ang ating sabihin dito, kung magandang mga pananalita, kung wala ang Banal na Espiritu Santo, ay hindi tayo pagpapalain ng ating Diyos sa salitang yun. So, alam natin ang katotohanan na ihawak natin. Ang Biblia, ito ang katotohanan mga kapatid. Ito ang salita ng ating Diyos, ito'y tangan mo, ito'y tangan natin. Pero sabi ng ating mahal na propeta, kahit nasa iyo ang katotohanan, kung walang ilaw, paano maintindihan at maunawaan ang katotohanan? Kasi ang katotohanan, nandyan yan, pwede natin mabasa. Pero kung meron tayong sariling interpretasyon, ay pwede tayong maligaw. Kaya kailangan ng isang tagapagpaliwanag, makapag-interpret nito, na gagamitin ng Diyos na tao, yung sa ibabaw ng lupa para iparating sa kapwa-tao. No? At hindi ito sa sariling pagpapaliwanag ng isang tao, kundi ito sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon. No? Sabi nga ng Thessalonica, sabi niya, the Lord Himself shall descend with the shout, with the voice of an archangel. No? Sabi niya gano'n, in the trumpet. Pero ang iba naligaw sa bagay na yun at akala nila may trompeta na malaki na bababa, na anghel, may daladala siyang trompeta at mag-iihip ng trompeta. No? Pero hindi nila nakita na sabi niya doon, the Lord Himself shall descend from heaven. No? Pero iba naman, nung nakita naman yun, the Lord shall descend from heaven, akala nila yung Panginoon mismo ang dadating. At ibibigay yan ng kanyang salita na katulad ng kanyang pagdating noong unang pagdating. No? Pero nung tayo mga kapatid, iba ang ating natanggap. Kundi sabi ng ating mahal na propeta, may shout, may voice, mayroong trumpet. Hindi pala bababa ang ating Panginoon na katulad ng unang pagbaba. Kundi may mensahe palang ipaparinig at ipapahayag sa atin through the Malakay 4, 5, and 6 in Revelation 10:7. Ano pala yun? Ito pala ay mensahe. Nag-appear ang Panginoon mga kapatid.
Di ba? 1963. Sa mystery cloud. Kaya mystery cloud yan eh. Dahil hindi may paliwanag ng science, dahil nung lumabas yung cloud na yun doon sa bahagi ng nandiyan sa taas, kalawakan na yun, na hindi may paliwanag kung bakit may ulap sa dako na yun, na dapat wala namang ulap doon. So hindi kaya ang mystery cloud yan hanggang ngayon. At yan ay kahit dito sa mensahe, pinagtatalunan yung bagay na yan, hindi nila maipaliwanag. No? At kung ano nung mapaliwanag nila dyan, ginawa pa nila dun sa cloud na yun. Nilagyan pa, ipinasok nila yung mukha ni Jesus Christ doon. Kaya sabi nila, ito talaga yung, ano? So maraming interpretation. Na malinaw, sinabi ng ating mahal na propeta na ito yung 7 angels na nag-ipon-ipon para ibigay mensahe sa ating mahal na propeta. Kaya mapapansin nyo doon sa sinabi ng ating mahal na propeta na nagbigay ang Diyos sa ating mahal na propeta ng isang tabak, isang sword. Tama ba? Sabi niya doon, ang sword, walang iba, ay ang Word of God. Kaya nga nung hinawakan niya yung sword na yun, fit na fit. Right, man. Saktong-sakto sa kamay ni Brother Branham. Right. Walang ibang tao na kasama niya, hindi siya sumasakto. Pero sa kanya, sakto. No? Kaya nga siya kaya ang prophet, yan ang divine interpreter. Siya ang divine revelator ng salita ng Panginoon. Bakit ang propeta ay ang mouthpiece ng Panginoon. So sakto yun. Kaya kinakwento ko sa inyo, di ba? Na may dalawang minister sa South Africa, di ba? Nakwento ko na sa inyo na nagpe-pray sila. Sabi niya, may dumating na tao, angel, sabi niya gano'n. No? Na tinapik siya habang nagpe-pray siya doon sa ilalim ng punong tao. Yung tinapik dito, di ba may kamay? Nakita may marka ng kamay doon sa kanyang damit. At nung dumating si prophet, sinukat muna yung sinukat muna ng mga kasama niya minister yung kamay. Hindi sakto yung kamay. Pero pagdating ni William Branham, sabi niya gano'n, nung ninuwakan yung kamay, hindi din sa marka sa damit, sakto yung kamay ni prophet, sabi ito yun. So nakita niya, pero marami pa rin na hindi naniniwala doon. Kaya nga, sabi nga ni prophet, the bride, the sons of God, the sons and daughters of God are always in the minority. Kasi pangtila. Pangtila talaga. Nakita natin sa Bible yan, sa panahon ni Moises na almost 2.5 million ang lumabas, pero ilan lang yung pumasok sa promised land. Marami tayong makakasabay sa church. No? Pero pagdating ng pag-agaw, hindi mo pala sila makakasama. Walang itinatahi doon ng Panginoon, kahit ministro pa, pwedeng maiwan. Kahit nangangaral pa ng salita ng Diyos, pwedeng maiwan. Bakit? May pattern na tayo sa Bible. Paulit-ulit yan. Sabi nga ng Ecclesiastes, ang mga mangyayari ay nangyari na. Tama ba? Ang mga mangyayari pa ay nangyari na rin. Akala natin mga murder na nangyari, pagpatay sa panahon na ngayon ay mabago sa ating experience yan. Bago sa ating nakikita sa balita. Hindi, doon pa sa Garden of Eden, may gano'n na nangyari. Nauulit lang ng nauulit. No? Ganyan ang Bible. So, itong mga nangyari ito ay nangyari na rin noon. At yan na yung ating panahon. So, sa gabi ito, ano ang kailangan sa iglesia para lumago? So, binasa natin na versikulo, mga kapatid. Si Isaiah, nung tawagin ng Panginoon ay unclean lips. At hindi lang siya unclean lips, kundi naninirahan sa mga may unclean lips din. So, ganun din ang bawat mananampalataya. Nung nandun tayo sa sanlibutan, unclean lips tayo doon. Bakit ka mo? Nasa sanlibutan ka. At ang mga kasama mo ay unclean lips din. So, kailangan, nung tinawag ka ng Panginoon, kailangan ng, sabi dito ng Bible, ang dila natin ay kailangan ng live coal na galing sa altar ng Panginoon. At yun ang apoy na galing sa ating Panginoon. Yun ang Espiritu Santo na maglilinis ng ating mga dilat lagi. No? At hindi ito kayang linisin ng mga panglinis lang sa literal. Kundi
Espiritu Santo mismo ang maglilinis ng ating mga dila at mga labi. Pero kailangan natin, sabi dito sa binasa natin, kailangan mo nang magpakumbaba. Kaya mapapansin nyo dito, sa verse 2, yung seraphims ay ginaya ni Isaiah. Kasi yung seraphims, yan ang isa sa mga mataas na uri ng anghel, tagadala ng alay natin sa Panginoon. Tagadala ng ating papuri sa Diyos, sa kanyang trono. Pero nakita niyo, mataas na yung uri ng anghel yan. Pero sabi niya, tinakpan niya ang kanyang, sabi niya, itinaas niya ang nakatayo, ang mga serapin, bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha, sa mukha, sa paa, at 2 na naglilipad sa kanya. Sa cover na cover. Yung kanyang buong katawan. Sign ng pagpapakumbaba sa ating Diyos. Yan yung sign na yun. At itong sinabi ng mahal na propeta, isang mga kailangan na iglesia para lumago. Sabi niya, isa sa mga kailangan nating lumago ay reverence and humility. Na katulad ng seraphim sa harap ng Diyos. Kaya nga nung ginawa yun ng seraphim, ginawa rin na Isaiah. Sabi niya, the influence of another, sabi ni prophet, make yourself little. Ibig sabihin, gawin daw natin ang ating sarili na mababa. Maliit sa paningin ng Panginoon, hindi nagmamalaki, hindi nagmamayabang, hindi proud, hindi haughty. He covered his face with 2 reverence. He humbled himself by covering his feet. Now thirdly, with 2 he did fly. He put himself in action with 2 of them. He was reverent before God. He was humble before God. Not only that, he just didn't sit there, but he put himself in action. So, nung nagpakumbaba ng seraphim, so, nung nagpakumbaba si Isaiah, he put himself in action. Hindi lamang, sabi nga ng mahal na propeta, hindi lamang natutunan mo isang bagay, hindi ka umaaksyon. Hindi mo siya pwedeng sabihin na may pananampalataya ka na wala kang gawa. Sabi ni prophet, paano mapapatunayan may pananampalataya ka? Sinasamahan mo ito ng gawa. Sabi nga nung pinagkwento ko nga sa inyo, paano mo mapapatunayan? Sabi niya sa Dubulag, na makakasama ka, o kukunin ka ng Panginoon sa pag-agaw. Lagi siya nagpupunta sa church. Sabi niya, kasi ako ay laging pumupunta sa church at sinasamba ko ang Panginoon. Kaya minsan isang araw, isasama ako ng Diyos. Katulad ng inaawit natin, paano mapapatunayan na kukunin ka ng Diyos? Bulag ka nga. At nabuo niya yung kanta. Ngayon, na binutas yung palad ng Panginoon, sabi niya, pag nagkita kami sa langit, hahawakan ko ang kamay ng Diyos, at alam ko na may butas yun. Alam ko na nandun ako. Pero more than that, mga kapatid, hindi ka makakapunta doon. Kung bulag ka dito, ay bulag ka pa rin doon. Kung bulag ka dito, hindi mo nakikita ang kasalamuha mo. Pagdating doon, mga kapatid, bubuksan na ng Diyos siya kasi ayaw ng Diyos na hindi perfecto sa heaven. Now, but he put himself in action. Talk about the church. Amen. Put himself in action. Whatever he had, he was ready to go with it. Only thing he could say was, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. But he put himself in action with that. That's right. He got in action. And that's what the church needs tonight. Is first, be reverent. Next thing, be humble. Then get yourself in action. Yes, sir. So katulad ng seraphim sa mga kapatid, katulad ni Isaiah, hindi lang siya nanatili doon sa unclean lips ng mga tao na kasama niya, kundi siya ay lumabas doon sa unclean lips para yung kanyang unclean lips ay linisin ng Diyos sa pamamagitan ng live coal. Katulad ni Abraham, sabi ng mahal na propeta, hindi siya pagpapalain, hindi bibigay ng Diyos ang pagpapala kay Abraham kapag kasama niya ang kanyang kamag-anak. Kailangan niya umulis mo muna sa Ur.
para ipagkaloob ng Diyos ang promise at ang pagpapala. Now, ano ang sekreto para mabuksan natin ang lahat na nahiwagan ng ating Panginoon? Sabi ng mahal na propeta sa message niya, expectation, and now I take each one of you a few moments ago, when you were singing, for you I am praying. So, nagpapasalamat si Brother Branham, kung titignan niyo sa ibang mensahe niya, nagpapasalamat si Prophet sa mga nagpipray sa kanya. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa inyo dahil pinagpipray niyo ako, pinapanalangin niyo ako. At nagpapasalamat din ako sa inyo dahil binibigyan niyo ng pagkain ng aking anak at ang aking asawa kapag wala ako. Nabasa niyo ba yan? Binibigyan siya ng mga kung ano-ano, pagkain, mga damit, sabi niya, binibigyan niyo rin ako. At kasama na rin ang panalangin. At nagpasalamat siya sa mga tao. That's what I want you to do. It's prayer that I depend on. Ayon Prophet. Doon ba tayo nakadepende mga kapatid? Kung maalala niyo yung babae na nagpatulog, gumawa ng bahay kay Elisha. Naalala niyo ba? Diba? Sabi niya, this is the man of God. Anong magandang gawin natin sa man of God? Halagyan natin ng matutuluyan dito. Pag dumadaan, dito siya tutuloy. Tama ba? Nabasa natin yun? Nabigyan siya ng anak. Di ba namatay? Pero sabi ni Prophet, this woman is a woman of faith. Bakit? Hindi siya naglupasay, hindi siya nag-umiyak, hindi siya nag-hysterical. Sabi ni Prophet, sabi niya, he went to God that she loved. Yun muna ang kanyang ginawa. Pumunta muna sa Diyos at dumalangin. At nakita natin mga kapatid, anong ginamit para mapagaling o ma-restore ang kanyang buhay ng bata. Di ba tungkod? Magyasi, dahil mo itong tungkod, may bumati siya kung babatiin, dumiretso ka lang ng lakad, hanggang doon sa bata na yun. Ha? Ilagay mo sa bata. Di ba? Ganon ang pananampalataya ng babae. Sabi ni Brother Branham, it's prayer that I depend on. That's the secret of all the mysteries of God. Yung pala yung sikreto ng mga hiwaga ng Panginoon. Kasi may hiwaga ang Panginoon. At sabi niya, ang panalangin, ang sikreto mga kapatid, para mabuksan mo ang nakasara. Pero sabi ni Prophet, dapat yung susi mo tama doon sa doorknob. Baka mamaya yung susi mo, hindi tumatama sa doorknob, hindi mo rin ma-open yung nakasaradong pintuan. Now, that's the key that opens the door to everything of God, is prayer. If you pray and believe, when you pray, then believe that you receive what you ask for. And God will make it known. Pero kahit nananalangin ka, kung walang unity and harmony, walang striving together for one spirit and one mind, hindi pa rin. Kaya sabi ni Brother Branham, buksan natin ang Bible. Philippians 1:27. Sabi niya, 1:27 ng Philippians, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. So nakita niyo? Sabi niya dito, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu. So saan tayo magiging matibay? Sa isang espiritu. Na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa. So sa Tagalog kasi kaluluwa, sa English ay one mind. At sabi niya dito, striving together, na nagsisikap sa pananampalataya.
Sa pinagsisikapan pala ang pananampalataya, hindi lang yung, sabi nga ni Prophet na wishy-washy, parang naglalaro lang sa pananampalataya. Sabi nga ni Prophet, don't play in the church. Huh? Don't play church, sabi niya ganun. Sabi niya dito, with one mind striving together. Magsumikap, magpunyagi, mag-struggle tayo sa pananampalataya. No? Striving together for the faith of the gospel. Now, Mark 3:23. Sabi ng banal na kasulatan, and he called them unto him and said unto them in parables, how can Satan cast out Satan? Paano mapalalabas si Satanas? Sabi ni Yesu Cristo, kapwa mo paalisin mo. What? And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. So kung ang isang kaharian ay magkaroon ng pagkabahagi sa kanyang sarili, walang mangyayari o lang mananatiling kaharian. Ganon din sa church, paano magkakaroon ng growth o paglago ang isang church kung tayo ay hindi tayo nagkakaisa-isa o meron tayong pagkakabahagi. Hindi tayo one mind. Hindi tayo solid. Hindi tayo solid sound. No? And if a house be divided against itself, that house cannot stand. So nakita natin, kung hindi lang si Satanas, kundi sabi niya, pati ang ating tahanan, kung magkakaiba tayo ng isip, walang mabubuo. Kaya sabi ni Prophet, we need a unity, a leader, unity and harmony, striving together in one spirit and one mind. And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand but hath an end. So nakita natin mga kapatid, sabi niya, at kung manghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabagi, hindi siya makapananatili kundi magkakaroon ng isang wakas. So magkakaroon ng wakas. Kaya nga ang isang church nananatili na tumatagal siya dahil merong nasa loob na one mind and one spirit. Kasi kung walang ganon, matagal sana yung church. Nawala. Kahit madami pa yan, kung hindi nagkakaisa. Sinabi ng Jesus Christ yan. Kababasa lang natin. Walang kaharian. Sabi niya ganon. Ang kaharian na magkaroon ng pagkabahagi, pagkahiwa-hiwalay, ay hindi mananatili. Magkakaroon ng katapusan. Kaya nga sabi ng Book of James, ang isang tao daw, isang tao na magulo ang isip ko, magkakaroon ng unstable mind, unstable sa kanyang lakad. Hindi stable eh. At tayo ng Diyos na hindi stable yung mind, kailangan one mind and one spirit. Tama ba? Kasi kapag gano'n, walang mangyayari sa iyong buhay. Now, ganun din mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sabi niya, we need unity and harmony. Kahit nakita natin, tapos tayo sa Mark chapter 2. Mapapansin niyo dito, yung pananampalataya, hindi pananampalataya lang nung may sakit. Kundi pananampalataya nung may daladala doon sa may sakit. Mark chapter 2. Pananampalataya nung may daladala. Basahin niyo na lang yan mga kapatid. Pero ito sa chapter 2 verse 5, sabi niya, when Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven thee. Sabi niya, kapag pag tininig nyo, gumaling yung may karamdaman, pinatawad pa sa kanya ang kasalanan. Sabi niya, arise and take up thy bed and go thy way into thine house. Sabi niya doon sa may sakit. Yung may sakit, hindi niya na kaya pumunta doon. Pero ang ginawa na kanya mga kasama, kanyang kaibigan, dinala siya doon sa maraming tao. Anong ginawa? Di ba? Binutas yung bubong. Nakita niya yung pagsisikap para gumaling yung kanilang kasama.
dahil sa pananampalataya ng kasama, dahil sa unity at harmony ng magkakasama, yung dala-dala nilang may karamdaman ay gumaling. Kaya napakahalaga ng unity and harmony kahit sa pamamagitan ng pananalangin na may mga karamdaman. Kaya nakita nyo kung maalala nyo, yung pinagaling ni Jesus, no? Yung babae na binuhay niya magulit. Di ba pinagtatatawanan siya ng mga Pharisee? Na may pagkutya. Kasi nga patay na, sabi na natutulog lang yung babae. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya sinama sa loob yun. Kasi hindi gagaling, may kumukontra eh. Anong ginawa niya? Pinalabas lahat ng tao. Kasama niya lang sila San Pedro. Tama ba? Kaya pag sa isang panalangin, isa sa atin walang, may nakakontra yung sarili natin, ang hirap ipanalangin o gumaling ng isang may karamdaman. Kaya kailangan lahat tayo may pananampalataya. At ito ay nag-work out. Now, sabi ng mahal na propeta, he went into a place where they was all screaming on account of a little girl had just died, laughing at him because he said she wasn't dead. And he put them everyone out of the house, went in. See, you got to have unity, harmony, everything in one accord. Kaya pinalabas niya eh. Kasi kapag doon niya pinanalangin, sa may mga kasamang hindi sumasampalataya, hindi gagaling yung may karamdaman. Kaya sabi niya dito, you got to have unity, harmony, everything in one accord. Then the Holy Spirit should never have to have but one prayer here at the platform. Everything would take place. Just that would end it. Doon palang magkakaroon ng katapusan nyo. Sabi nga ni Prophet, dito sa platform na to, hindi lahat ay gumagaling. Bakit? Depende sa pananampalataya na nandun sa tao. Philippians chapter 2. Verse 15. Sabi niya dito, kaya nga, mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So nakita natin mga kapatid, sabi niya, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. So nakita natin mga kapatid, ang gumagawa pala sa atin, sabi niya din sa verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa. So hindi pala tayo ang gumagawa, hindi tayo ang may pagnanasa sa ayon sa kanyang mabuting kalooban, kundi mismo ang Diyos ang gumagawa pala. Kaya pala tayo ay gumagawa nito kahit wala ng ating mahal na pastor, wala matanda sa iglesia, nananatili kang Kristiyano, kahit wala nakakita sa iyo na Kristiyano. Bakit kamo? Ang Diyos pala ang gumagawa niyan sa ating buhay. Bakit kamo? We are born again. May Espiritu pala ng Panginoon ang gumagawa niyan sa atin. Kasi kung gumawa tayo ng isang bagay, nasa laman tayo eh. Kahit anong gusto mong gawin, magagawa mo. Wala naman nakakita sa'yo, tama ba? Pero ang Espiritu ng Panginoon na nasa puso mo, pipigilan ka talaga. Kung meron ka, no? Now, isa sa mga kailangan ng iglesia para lumago, sabi ng prophet, this is God's provided way, we must support our pastor. And all you people that's around in these other cities, that belongs to these churches, go to church every day. Mahirap rin ito mga kapatid kasi every day. Pero time ni prophet, talagang araw-araw sila nagpupunta sa church. Pero nga dahil sa ganitong panahon, hindi na tayo naging everyday.
Pero yan sabi ni Prophet, every day that you can, every day that they have service, go. Kung may gawain, pupunta ka. Kaya sabi ni Prophet, kung ikaw ay ito, sinabi nito ha, huwag kayo magalit sa akin, huwag kayo ma-open, huwag kayo matitison. If you have Holy Spirit, sabi niya, if you have Holy Spirit, you love to go to church, then you love to eat your dinner or your supper, sabi niya. Kahit hindi ka na makakain doon, sabi niya gano'n, pero may Espiritu Santo ka, mas gusto mo pumunta sa church. Hindi ko sabi na, mga magalit sa akin. Kung gusto niyo mabasa, bigay ko sa inyo. Mas gusto pa niya pumunta sa church kung may Espiritu Santo ka. Yan ang sabi niya. Then I love to eat my dinner or supper. Kaya nakita niyo mga kapatid, ang pinaka-importante na sana nga prayer meeting. Pero siyempre hindi na kayo nakakapunta lagi. No? Kasi yung pinakamahalaga. Kasi alam niyo ba, sa panahon ni Prophet, noong 1900s, araw-araw sila nagpe-pray. At yan isa sa mga tinuro ng una ninyong religion. Every 6 o'clock ng gabi, meron pa na langin. Tama? Yung matatanda noon. Pero nawala yan. Gagawan din nila eh. Pero sabi ni Prophet, kailangan gabi-gabi. Hindi lang yung sarili mong prayer, kundi sabi niya may pagtitipon gabi-gabi. Nawala na nga yan sa mga tahanan, sabi ni Prophet. Iwasan niyo ba yun? Nawala na yan sa mga tahanan, yung nagpipray daw yung patay, tawagin yung asawa niya. Ha? Tatawagin yung mga anak, at magpipray sila doon sa bahay. That's the old-fashioned way, sabi ni Prophet. Pero nawala na yan yun. Lalo nung dumating na yung 90s, di ba? Hanggang 2000. Nawala na yun sa mga tahanan. May kanya-kanya na. Bakit naging busy na ang mga tao? Di ba? Lalo kasing bumilis yung ikot ng orasan. Bumilis yung pagtakbo ng panahon, ng araw. Pinabilis ng Panginoon. Kasi kapag hindi pinabilis, walang maliligtas. At yun ang sinabi ng Bible. Sabi niya, attend your church. Be real loyal. Just stand by your church. Stand by your pastor. Help him out with everything you got. Lahat daw ng ating naitutulong, makatulong, sa pastor. Sabi niya gano'n. Give him spiritual support. Hindi lang spiritual support, kasi para spiritual lang. Sabi nga, prayer's good, but I need cash. Tama ba? Di ba? May purchasing power ka na eh. Wala pa yung pagkain. Di ba? Kailangan din yun. Bakit? Babalik tayo sa Bible. Kaya naggala-gala yung Levites kasi wala nang naglalagay ng handog sa templo, wala na rin. Kaya, yun, pinatulan si Mika. Tama ba? Sabi niya, bibigyan kita ng raiment mo every year. Palitan ko yan. May supporto siya. Ayaw pa ba? Ayaw pa ba nun? Siyempre gugustuhin ng Levites yun eh. Kasi wala na yung templo, wala na eh. Hindi na sinuportahan. Kaya pagdating nung nirebuild yung temple, kailangan suportahan natin yung mga nasa templo. Balikan natin yung Book of Moses, sabi niya gano'n. Sabi ng Book of Nehemiah. Kasi magsisipangalat yung mga nagdilingkod sa templo. Kasi ano bang storehouse? Saan ba? Di ba sa church? Diyan mo dadali ng tithes and offering mo. Kaya ngayon pagka ganyan, di ba? Sabi sa inyo ba ako ninanakawan? Sabi ng Bible. Hindi naman ninakawan na mga rebulto doon o mga gamit sa church, kundi saan? Sa tithes and offering, di ba? Doon pala ninanakawan. Kaya sabi niya dito, give him spiritual support, fast and pray for him, and have faith in him. Nakita natin, hindi lang trust,
Hindi lang loyalty, kundi sabi niya, have faith in Him. Kaya, siyempre, biglang, alam ko ba sabi ng Bible, don't put confidence in a man. Tama? Biglang nagganyan eh. Nagkaroon ng contradiction. Akala ba, di ba, lalagay ng pagtitiwala sa tao? Pero sabi ni Prophet, have faith in Him. Ano susundin mo dito? Di ba parehas? Siyempre. Sabi na may iba, pwedeng bot. Talagang parehas yun. Sabi ni Prophet, di ba, support your pastor, support the man of God. If that pastor lives the word, tama? Lives the man, follow the word. Kung iniwanan yung salita ng Diyos. Pero hanggat hindi iniiwanan ng pastor mo ang salita ng Diyos, manatili ka doon, have faith in Him. Ang pastor, mga kapatid, katulad din niya, sabi ng Bible, katulad ni Elijah. Tama ba? Napakatapang ni Elijah. Kaya niyang sugpuin yung 400 prophets. Kaya labanan si Jezebel. Kaya pahintuin o duulan. Apoy, bumaba ka galing sa langit. Kaya ni Elijah. Tama ba? Pero may time na may kahinaan siya, sabi ng Bible. So, ganun din tayo. May time na nandun tayo sabi nga ng, yung sa gulong nasa taas ka. Big feeling mo, sabi ni Prophet, napakalaki mo, kaya-kaya mo yung mga kaaway, yung pananampalataya mo, malaki, malakas. Pero minsan, may time na, parang kang, may pananampalataya, parang iba. Hindi lang ganun lagi ang buhay, mga kapatid. Kaya din parang gulong, sabi ng tao. Minsan parang nanghihina ka sa pananampalataya. Minsan parang, alam mo yun, hindi ka naman nanghihina, pero parang wala lang. Tapos minsan may magpapapray sa'yo. Na-experience yun na ba yung mga kapatid? Pero wala kang magawa. Pero ang sabi ng prophet, sabi ng Bible, para may pag-pray mo yung tao mo muna. Hingi ka muna ng tawad sa Panginoon kasi sa kalagayan parang down ka eh. Hindi rin gagaling eh. Kung sasabayan mo ng ganun, yung panalangin mo na may panghihina ka pa. Kaya sabi niya, get back to the Word. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos para may panalangin mo. Humingi sa'yo ng panalangin. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, hindi gagaling. At sabi ng Panginoon ng Espiritu Santo, babalikan ka. Ibabalik ka ngayon sa pananampalataya na malakas ka. Kasi hindi pwedeng ipanalangin mo yun na down ka. Kasalanan sa Panginoon. Hindi rin siya gagaling. Sabi niya, and have faith in Him, and God will lead the church on that glorious day that we're looking forward to come. So sabi niya, nagkaroon ka ng pananampalataya sa pastor mo, at sabi niya, God will lead the church. Ang Diyos pala ang mag-lead sa church through that man. Amen. Now, sabi ni Prophet sa Revelation chapter 4 na mensahe niya, consult your pastor. And the little church I admonish, sabi na admonish ay magpaalala, to warn, instruct, o payuhan. Sabi niya, I admonish you in the name of the Lord Jesus to grow in the grace of God. Hold yourself steady and look towards Calvary. Sabi niya, tumingin tayo, steady, saan? Sa Calvary. Sabi niya gano'n. Hindi lang tumingin, sabi niya, all the time. Taking all the roots of bitterness out of your heart and soul, that God might use you at any time. So para pala gamitin tayo ng Panginoon anytime. Yung bitterness ng heart and soul, aalisin, ipaalis sa Diyos. No? Sabi niya, if you ever feel to do something or a revelation or something comes to you strangely, kapag may dumating, sabi niya gano'n, na nararamdaman mo na may kakaiba, mayroong kapayagan or something, nakakaiba sa'yo, something warningly or something, be careful.
Satan is as sly. Ibig sabihin, tuso, palihim, and slick. Matatas magsalita. Magaling, madaya ang magsalita. Di ba? Naririnig lagi natin ito eh. Satan is as sly and slick. Sabi rin, tuso. Paano hindi maging tuso? Si Eva nga eh. Nadali niya pa eh. Di ba? Yung matatalinong tao na nadaya pa ni Satanas. So, magaling talaga magsalita. Sabi niya, as he can be. See? Ang sabi ni Prophet, pagka ganun daw, put it with the Word of God. And consult your pastor. Yung pala. Ilagay mo sa salita ng Panginoon at i-consult mo sa pastor. Para lumago ang isang iglesia, isang church. Sabi niya, dito sa 1 Peter, ito is na mga gagawin natin. Para lumago ang isang church. 1 Peter 5. Sabi niya, likewise, sabi niya, gayon din naman kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan, na kayo ay maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan pala isang ating gagawin. Respect and support your elder. Submit yourself unto the elder. Everyone of us, sabi ganun. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another. And be clothed with humility. Magkaroon tayo ng damit ng humility. Pagpapakumbaba. And sabi niya, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. So nagbibigay pala siya ng biyaya sa humble. Kaya nakita natin yung example natin na binasa si Isaiah. Nung nasa unclean lips siya, mga kapatid, andun rin siya sa bayan na may unclean lips. May biyaya sa kanya. Bakit nagpakumbaba si Isaiah sa harapan ng Diyos? So nakita niyo yung biyaya ng Diyos? 1 Timothy chapter 5. Na nagbibigay ng salita at ng doktrina o ng aral, ng pagtuturo. They are worthy of double honor. Sabi niya, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So nakita niyo mga kapatid, the laborer, yung mga nagpapagal, yung mga karapat-dapat, ay, sabi niya ganon, ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Kaya nakita niyo, sinasabi ko sa inyo, yung Levites, nangyari, sa kay Mika, meron. Pero pagdaan ng tribu ni Dan, sabi niya, ito ang offer ko sa iyo. Siyempre, mas malaki yung tribu ni Dan kaysa doon sa bahay lang ni Mika. Kaya nang ginawa ng Levites, sa tribu na ni Dan pumunta, sumama. Mas malaki yun eh. Pero dapat doon siya sa templo, mga kapatid. Pero nangyari, nawala na nga ng offering, nawala na ng sacrifice sa templo. Kaya trabaho na sila, sabi nga ng prophet, kung ano pinagagawa nila. Bakit ka mo nakalimutan ng bayan ng Israel ang nagpapagal sa kanila sa templo? Kaya sabi ni San Pablo kay Timothy, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Now, isa sa mga kailangan pa natin, kasi you respect the elder, that is your pastor, the fivefold ministry, the fivefold ministers. Bakit ganon? Kasi nga, katulad tayo ng isang ship o tupa, na kapag walang leader,
ay laging nawawala. So nakita yung church ages? Bawat church ages, mayroong mensahero. Pero likas na sa mga tao, nag-claim na anak ng Diyos na laging naliligaw, katulad ng bayan ng Israel. May leader sila pero naliligaw na naman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ni Prophet sa kanyang looking at the unseen na mensahe, sheep is lost. And so are we, lost without a leader. We must be led. So, ang isang sheep, isang tupa, isang kawan, sabi niya ganon, ay nawawala. Lagi, kapag walang leader, katulad din natin. Lalo kapag hindi tayo nakikita ng ating mahal na pastor o sino mang isang mananampalataya. Katulad din rin tayo yan minsan na parang sa Bible. Kung anong makita na maganda sa kanyang paningin dahil nagsiuwian na sila pagkatapos ng pagsamba sa templo. Alam niyo yung kwento na yan? Di ba? Pagkatapos nila sumamba sa Panginoon sa templo at nag-uwian na sa kanilang mga tent, sabi ng Bible, ay gagawin na nila ang nararapat o magustuhan ng kanilang mata na mabuti. Paano kung hindi pala tama yun? Ayon sa batas ni Moises. Bahala ka na. Kasi ayon sa mabuting pagtingin ng iyong mata. Pero hindi ganon. Hindi ganon tayo mga kapatid. Ano ang mabuti sa paningin ng Panginoon? Yan tayo. Hindi sa paningin natin. Kasi lahat ng paningin natin, sabi ni Prophet, lahat sasablay. Bakit ka mo? Sarili mo lang yun eh. That is your self-will. It's not the Lord's will. Kaya sabi ng Bible, ang tuntunin natin ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi yung sa ating sarili lamang. Animal life is led. I am sure most all of you seen, I believe it was in Luke magazine here some time ago, sabi niya ganun. Ito yung pinikwento ni Prophet. They were having an article on wild geese. How that every fall of the year gathers those geese to have a big get-together, a revival. So yung mga itik to, di ba? Geese. Goose. Ato. And they come from every little swamp. Coming together. How I've watched those fellows, sabi niya, I first found God by watching nature and see that something led them. So yung mga bagay na ito, katulad din natin mga kapatid, nanggaling tayo kung saan lugar at dito tayo inipon. Ano ba? We're coming together here. Little ducks that's born on the ponds up in Canada, never been off the pond, is born in the spring of the year, just feathered out and become a duck on the pond, and he's satisfied. He gets plenty to eat, but just let this mountain snow up, and the first cold breeze comes across that mountain, that little leader will get right out in the middle of the water. So pag nagkaroon pala sa bundok ng snow, may lumalabas na leader, at yun ang sinusundan ng mga wild geese. Sabi niya ganon. They stick that little antler up in the air, ibig sabihin, muhuni, and hung 4 or 5 times. And every duck on the pond will come right to him. So may lumalabas na leader. Kapag humuni pala yun, sabi ni Prophet, 4 or 5 times, yung huni ng duck na yun, ng geese na yun, yung mga nakakarinig na geese, na kanyang kapwa hayop, nagsasama-sama. Bakit? May isang leader na tumayo. Tama ba? Ganon din tayo eh. Yung pinaka-chief leader natin, yung Panginoon, nung umuni siya, tinawag ka dito sa lugar na to, tinawag ka sa lugar na ito, naipon tayo. Tama ba? At may isang leader na itinayo dito sa lugar nito, doon ka na natili. Kasi kapag wala yun, na ginamit ng Diyos dito, maliligaw ka pa rin. Kaya tayo, dinala tayo dito isa-isa dahil may leader tayo na sinusundan. Yun yung Panginoon dun sa tao na yun na ginagamit niya. Tama ba? Sabi niya, and every duck on the pond will come right to him,
He'll race right off of that pond and go just as straight to Louisiana as he can go. To the rice fields with no compass. So nakita niyo mga kapatid, hindi ko magamit yung mga itik, yung mga pato ng compass. Pero bakit sila pupunta doon? Sabi niya, dahil may leader silang sinusundan. Isa yun sa mga factor o requirements para lumago ang isang iglesia. May sinusundan kang leader. Yun yung pinaka-compass mo. Bakit? Ano bang compass ng leader na yun? Yung salita ng Panginoong Hesukristo. Ano sabi ni San Pablo? Follow me as I follow Christ. Anong nangyari kasi dito sa mensahe mga kapatid? Ang sabi ng iba, huwag kang sumunod sa tao. Ang dapat ang sundan mo yung Panginoon. Kasi sabi niya sa ano naman yung message ng leadership. Pag inintindi nyo at nagkaroon kayo ng kapayagan na tinutukoy talaga ni prophet, ay Holy Spirit na maging leader mo. Nabasa nyo na ba yun? Basahin nyo. Ang leader talaga natin ay Holy Spirit. Kaya sabi ni iba, nasa mensahe, ang leader natin ay Holy Spirit, hindi tao. Kaya ni prophet, di ba? Minsan papaganon, minsan papaganyan. John chapter 3, di ba? Ang isang ipinanganak ng Panginoon, ang isang born again, sabi ng Panginoon ay katulad ng hangin. Tama ba? Biglang nandito minsan mawawala na. Tama ba? Nabasa niyo ba yan? Basahin sa bahay. Katulad din ng hangin. Ang born again tao. Kaya sabi niya, sabi ni iba dito, ang Holy Spirit ang ating leader. Kaya sabi ni Pastor noon. Ha? Sabi ni Pastor sa mga kausap niya, ang Holy Spirit pala ang ating leader. Oh. Hindi tao. Lagay natin yung Bible sa harapan, hintayin natin manguna yung Espiritu Santo sa atin. Walang mag-preach sa atin. Kasi Espiritu Santo palang leader. So wala na nakain eh. Bakit? Hindi pa pwedeng walang tao na gagamitin ng Panginoon. Mapa-demonyo man yan, mapapasa Diyos man yan. Kailangan ng Diyos ng kanyang agent. Kailangan din ng Diablo ng kanyang agent. Hindi pwedeng hintayin natin Espiritu Santo dito. Walang imikan. Siyang mga ngaral sa atin. Tama ba? Ang linaw na sinabi ng mga propeta, ang Diyos ay gumagamit ng tao. Kasi kapag ang Diyos na magsalita sa atin dito, patay tayo lahat. Kaya kailangan ng tao, ng Diyos ng tao para magpaunawa ng kanyang salita. At yun ay propeta ng Diyos. Hindi pwedeng, hindi rin tayo pwedeng lahat pag magsalita dito. Ang sabi ni San Pablo, lahat baga ay tagapagturo? God forbid. Hindi lahat tagapagturo. Kasi kung lahat tayo tagapagturo, sino makikinig? Kung lahat ng tao ay engineer, sino magmamason ng lupa? Sino tagapala? Nalaman naman ako na engineer na ako, magpapala pa ako niya. Tama ba? Wala. Kaya, sabi nga ni prophet, God is a God of variety. Mayroong tagaluto, mayroong tagakain lang. May tagahiwa. Iba-iba. Ganun ang Panginoon. Sabi ni prophet sa God's great economy, iba-iba ang ginagawa ng kanyang anak. Iba yun. Kaya sabi niya dito, He'll race right off of that pond and go just straight to Louisiana as he can go, to the rice fields with no compass. Why is it? They call it instinct. Sabi daw ng science, instinct yun. Tama ba? Pero sabi ni prophet, I call it God. Kasi sino gumawa nun? Di ba Diyos? That's God's provided way for Him. And it seems like when they're all in unity, they all fly together and go straight, but then they'll get disunified one time. Sabi niya ganon. Ganon ang mangyayari. Now, dito sa mensahe niya pa, sa Sardisian Church Age, sabi niya, but He has placed a special leadership in these men. Diba? Special leadership in these men, sa mga taong ito, sa mga lalaking ito, of His own choosing, and through the determined counsel of His own will, they appear once in each age. It is the same spirit in them. What a far cry is this from the heresy of Rome. They have a man of their own choosing, one after the other.
non-producing the power of God. So, producing. Pero kaya nga mapapansin nyo, ha? Ibinalik yung dating pananampalataya. Kasi nawala yung pagpapagaling, nawala yung kapangyarihan ng Panginoon noong una. Kaya nga tawag dito sa pagpapagaling, the days of miracles is past. So wala nang pagpapagaling, pinatay ng kaawayan. Pero pagdating ng huling mensahero sa huling kapanahunan, ibinalik ang totoong pananampalataya na may kasamang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kasi nawala na yan eh. Ang ginawa ng kaaway, ginawa ng normal na sa gamot. Wala nang Panginoon. Pero anong ipaniliwanag at naunawaan natin mga kapatid na meron pa palang pagpapagaling ng Panginoon. Doon ka sumampalataya. Huh? None abiding in the Word of God. Each one different from one before Him, and adding what he desires as though he were God. God is not in it, but He is in His messenger. And he who would have the fullness of God, nakita niyo kung sino man daw ang may fullness of God, would follow the messenger. Kung nasa yung fullness of God, you follow the messenger. Amen. Tama ba? Nasa atin ba ang fullness of God? Hindi pwedeng kalahati, ha? Hindi pwedeng kalahati ang salita ng Diyos sa atin. Ang tangan-tangan natin, salita ng Diyos, hindi pwedeng kalahati yan. Dapat fullness of God. Kasi ikaw lang makakakilala sa totoong mensahero ng Panginoon. Kasi nasa yung fullness eh. Yan, nakita niyo mga reliyon ngayon, hindi sila fullness magturo. May nagtuturo na tatlong Holy Trinity in one God. Hindi na fullness yun eh. Di ba halfness lang yun? May dalawang Diyos, hindi gano'n. Pero kapag nasa yung fullness of God, sabi ni Prophet, would follow the messenger as the messenger is a follower of the Lord by His word. Kasi ang messenger ay tagasunod sa salita ng Diyos. Kaya susundin mo rin ang likod ng Diyos. Now, sabi niya, I want to say that I believe in leadership, but it is not the leadership of men I believe in. So, kanina, leadership ng tao. Ngayon, hindi to siya naniniwala sa leadership of men. Saan gulo, di ba? Pag inisip mo at wala kang kapahayagan na nagmumula sa Panginoon. Kasi nagkakontrahan siya. Sabi niya, ako yung naniniwala na mayroong special leadership sa mga tao ito. At ngayon, hindi ako naniniwala sa leadership ng tao. Pero ito sabi ng Baal na propeta, but it is not the leadership of men I believe in. I believe in the leadership of the Holy Ghost coming through the Word. I believe also that God has set men in the church. So, nakita niyo? Ang Diyos ay naglagay ng mga tao, mga lalaki sa iglesia, men who are gifted by the Spirit. Amen. So yung pala yun, hindi siya naglagay ng tao na hindi sinusundan o hindi kinakasihan ng Espiritu Santo. And they will keep the church in order. I believe that. I believe also that the church is ruled over by men. Nakita niyo? Naniniwala siya na ang church, ang iglesia ay pinapangunahan o pinamumunuan ng lalaki. That God sends to take charge. Na mga sinugo pala ng Diyos para mag-take charge sa iglesia. Kasi nga sabi ko nga, di ba, 2 or 3 that gathers in my name, that I am there in the midst of them. Ano ba? O, sasalita-hintay natin ng Espiritu ng Panginoon magsalita sa atin. Di ba? Tatagal na tayo dito, mamatay na tayo, hindi magsasalita yun. Kailangan doon ng tao. Bakit kamo? Ang salita ng Diyos, sabi sa Biblia, pinalagay na dito sa Word, sa printed book. Diba? Dati salita lang. Gusto niya kausapin sa Abraham, magsasalita. Wala pang Biblia, tama ba? Sa Book of Job, wala pa. Pero kailangan ipasulat. Hebrews chapter 1. God in sundry times, di ba? Nagpasulat ang Diyos ng kanyang salita para may nababasa tayo. Kasi hindi na lahat ay kakausapin ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 6, ha? I will not strive. Di na ulit ako nagigipad kung galing sa tao. Bakit ka mo? Flesh sila eh, makasalanan.
Kaya ang Diyos ay gumamit na ng mga mensahero niya para sabihin ang kanyang salita, ang kanyang thoughts sa mga mananampalataya. Ay, hindi tayo mamatay. Ikaw ng biyaya. Now, sabi niya, I believe that. But that rule, sabi niya gano'n, no? Nakita natin yung ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng mga lalaki, mga tao, mag-take charge sa iglesia. Pero sabi niya gano'n, but that rule is by the word. Itong by the word niya, capital letter lahat. Ibig sabihin ng word ay ang Panginoon mismo. Yan ang dala-dala. Sabi niya, so that it is not men really ruling, but the Spirit of God. So hindi talaga yung taong nagro-rule, kundi ang Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nagkakaroon ng growth o paglago ang isang iglesia. Kasi lahat na sinasabi dito ay hindi namin salita, kundi salita ng Panginoon na ipinaparating sa mga mananampalataya. Hindi namin salita ang sarili ito. Sabi, but the Spirit of God, for the Word and Spirit are one. Amen. Meron kang Word, pero walang Espiritu, wala pa rin. Bakit na nasabi ko sa inyo, meron kang katotohanan, dala-dala mo yung katotohanan. Pero sabi ni San Pablo, ang letra ay pumapatay. Ha? Basahin mo ito, papatayin ka nito. Pero sabi niya, ang nagbibigay buhay nito ay ang Espiritu. Yan ang nag-quicken it. Yan ang nag-quicken, sabi niya gano'n. Yan ang nagbibigay buhay. Sa nakasulat, sa letra nito. Kasi pag binasa mo ito ng binasa, pwede kang mamatay. Ang titik mo nga pamatay. Pero sabi niya, Hebrews 13:17, sa Hebrews 13:7, sabi niya, remember them which have the rule over you. Alalahanin mo yung mga na may minuno sa iyo, sabi niya, ang namumuno sa iyo, ang naging leader mo, alalahanin mo. Bakit ka mo? Sabi niya, who have spoken unto you the word of God. Ang sinasabi at sinasalita pala ng mga tao nito ay salita ng Diyos. Hindi pala sariling salita. Sabi niya pa mga kapatid, whose faith follow. Nakita niyo, Mark chapter 16, kapag sumampalataya ka sa Panginoon, ang tanda ay susunod. Sabi niya, sundan mo yung taong yun. Kapag nakita mo, sumusunod sa kanyang tanda. Sumusunod sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, considering the end of their conversation. Now, bakit niya? So, uling babasahin mga kapatid, bakit naglagay ang Diyos ng fivefold ministry sa church? To bring the church, keep the unity, keep the church in line and order within it. Yung pala yun. Sabi niya sa message yung, we would see Jesus. God in Christ was in the fullness. In us, it's just by measure. So wala para sa atin yung fullness kung wala ang ating Panginoon. By measure lang tayo. Ang fullness ay na kay Kristo. He had it without measure. See? Now, we got like a spoonful of water out of the ocean. Ilan pala yung sa atin? Spoonful. Kutsara lang. And he had the whole ocean. Amen. But you see, a spoonful of water has got the same chemicals that the whole ocean has got. Kung ano pa lang yung chemicals doon sa ocean, sa karagatan, ay hawak mo na kasing dami lamang ng isang kutsara. Nakita yung pananampalataya, isang inilintulad na binhi. Di ba, hindi sa buto ng mangga? Ito yung mangga eh. Tama? Hindi ganon. Pag tinignan niyo yung palit lang yun eh. Mustard seed, mas masalit pa yata yun dyan eh. Tama ba? Bakit mustard seed? Sabi ng prophet, kasi ang mustard seed, you cannot hybrid it. Yun pala yun. Kaya pala mustard seed na maliit lamang. Kasing liit. No? I mean, kasing laki. Bakit hindi na-hybrid ng mustard seed? Sinakit na yung pananampalataya. Kaya nga, parang spoonful, sabi ng prophet. But just not us much of it. So, these gifts are put in the church. Sabi yan, itong mga gifts na ito ay nilagay sa church.
to bring the church of God, to let you know, to show you what Jesus died for is your personal property. So nung namatay si Jesus Christ, mga kapatid, binalik niya lahat. Ha? Yun yung redemption. Lahat ng binalik ng Panginoon kasi nawala yun eh. Sa kamay ni Adan. Ibinalik ng Diyos. Hindi lang pala yung mga taong yun ang mayroong personal property sa binalik ng Diyos, kundi ikaw rin pala. Tama ba? Sabi ng Book of Deuteronomy, lahat ng tatapakan mo ng iyong sole of your feet is your possession. Tama ba? It's your possession. And the first there is apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, and that's the church offices. We have pastors, evangelists, and prophets, and so forth in the church. All these are done. Then there's 9 spiritual gifts that go into the church. Also 1 Corinthians chapter 12. But those are God called. Pakinggan niyo mga kapatid. But those are God called. Yun ay mga tinawag ng Panginoon. Elected bodies. Sent to the church. Ipinadala para sa church yan. First apostles. Diba? Apostles is matayan. Nakita niya kaya center of order sa church yan. Pagka ilong naman, teacher, na amoy-amoy niya, pag mabaho, mali ang doctrine, alam niya kung mali. Yung bibig ay ang mouthpiece ng Panginoon, yung propeta. Diba? Yung tenga, yan din yung teacher. Kung narinig niya ang mali. Yung paa, yung evangelist. Diba? Lakad ng lakad para magtawag ng kaluluwa para sa Panginoon, tatamay ang pastor para sa pagkakalinga. Yan yun ang body ni Christ. Kaya sabi niya dito, but those are God called, elected bodies sent to the church, to bring the church, keep the unity. Yan pala ang gawain ng fivefold ministry, kaya pala ipinadala ng Panginoon yan. To keep the unity, and keep the church in line, and in order, we need it. Kailangan pala natin yun. Hindi pwedeng pastor lang, kasi ngayon, sa mensahe mga kapatid, si pastor ganito, si pastor si ganyan. Ha? At tinatawagan ko ang ating mahal na pastor. Kaya nga nung mga time na yun, nung bata pa ako, yung pastor dyan, akala niya, kwento lang ni pastor yun. Si prophet ganun, propeta daw. O yun. Natatawa sila pag may nagpapakilalang apostol o elder man. Wala daw sa Biblia yung elder. Kaya nung dinibati siya, wala daw elder. Sige, basahin mo kung wala. Eh, nagbabasa nga yung pastor na gusto makipagdebate. Wala siyang magawa eh. Hindi siya nakipagdebate. Bakit? May nabasa kasing elder eh. Ano yun? 24 elders. Diba? Ang dami elders. Submit yourselves to the elder. Ang dami elder. Sabi daw kasi walang elder sa Bible. Pero, sabi ni prophet, ang elder ay ang apostol. That is your pastor. Diba gawain ng apostol, magbukas ng mga church, magsaayos ng mga church na naitanim na yan. Hindi lamang na, sabi nga, hindi lang planting ang church, kundi kailangan ng establishing. Ganyan ang church. Diba? Kaya si Apollo nagtanim. Diba? May si San Pablo ang nag-delay. Siya nagpapabuhay ang Panginoon. Kasi iba nagpunta kay Apollo, kay San Pablo. Hindi, ang nagpapalago mga kapatid ay ang Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon mga ganyan para lumago ang isang iglesia. Hindi lang ang iglesia, kundi tayong mga individual ay lumago. Kaya alam mo dapat ang fivefold ministers, alam mo kung sino yan? Para mapalago ka sa pananampalataya at kasama yung 9 spiritual gifts. Kasama yan. Pero dapat mananampalataya ka kasi pag hindi ka mananampalataya, ang sasabihin mo lamang at magiging reaction mo sa mga bagay nito ay nonsense. Walang kabuluhan mo. Kaya pagdating ng pag-uukom, yan ang sabihin mo sa mukha ng Panginoon, nonsense yung Panginoon. Masasabi mo pa kaya yun?
na kahit bundok, takot sa Panginoon? Hindi ka na pwede magmalaki sa Panginoon. Pwede mo pinaniwalaan at sinampalatayanan ang salita ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Kaya sabi ng kinakanta natin dyan, what then? Anong ginawa mo sa salita ng Diyos? Anong ginawa mo sa gospel dito sa ibabaw ng lupa? Sabi ng prophet. Bakit? Ano? At hindi ka na makakasasagot doon sa lahat. Sabi niya, mauumid ang mga tao na yun. Pero mga kapatid, ang nobya ni Kristo ay hindi na mauumid. Bakit? Kasama kang nakaupo doon sa luklukan ng Diyos na umahatol. Bakit? Dito pa lamang sa lupa ay nagpahatol ka na. No? Nang ano? Sa pamamagitan ng salita. So, salamat sa gabi ito sa kanyang salita. At nawa ang bawat isa ay rektahan ng Panginoon. Ulitin natin ang ulitin natin ang awitin ng This is the answer. This is the answer. Bago tayo manalangin, kasama ko sa panalangin ng Diyos ang magbigay ng kagalingan sa pananakit ng katawan at lalamunan ko. Sa Diyos ko po binabalik lahat ng bakuweta siya. Kaya prayer request ni Sister CJ. Sabi natin sa panalangin sa galing mo. Pakasama din pa ako sa panalangin dahil sa medical exam ko na nakita na may UTI. Pero alam ko kung pinagaling na ako ng Panginoon. So, sama rin natin si Sister Mercy Mara.